Hello and welcome ulit sa ating segment na Ask Doc Dex. At ngayon meron na naman tayong tanong dito. Mula naman po ito kay Ma'am Jeneline De Gia Castro. Nagre-request siya ng video tungkol sa ulcer. Ano po ang sintomas? Ano po ang pwedeng gawin kapag laging sumasakit ang sikmura? O ito na, sagutin natin yan. O ito na ang sabi ni Doc. Unahin po muna natin, i-dissect muna po natin ang sinasabi ng ating follower. Una, nagre-request siya ng tungkol sa ulcer. At ano daw ang pwedeng gawin kapag sumasakit ang sikmura. Unahin na natin, kapag sumasakit ang sikmura, pwede kayong uminom ng antacid kung ang pananakit ng sikmura ninyo ay dahil sa ulcer o na-aggravate ng acid reflux. Now, let's go to ulcer. Ano nga ba yung ulcer sa tiyan? Basically, ang ulcer po sa tiyan ay nangyayari kapag nasusugatan ang lining ng stomach. Actually, pwede rin po magkaroon ng ulcer sa small intestines. Ang itsura niyan para pong singaw. Oo, yung tumutubo sa mga labi ninyo, mga gilagid ninyo, o mga dila ninyo kapag nakakagat ninyo, o may iba pang kumagat sa inyo. Pero ang diagnosis kasi ng ulcer ay actually hindi clinical. Ibig sabihin, hindi natin masasabi na mayroon kayong ulcer o yung may ulcer yung isang tao nang hindi natin nakikita. Ang tanong, paano natin ito makikita? Simple lamang po, yung kailangan nating masilip. Sinisilip po ng mga gastroenterologists ang inyong mga tiyan at bituka at nakikita nila kung mayroon kayong ulcer. Pero hindi po mga magikero yung mga gastro ha. Hindi yung makikita nila yan ng basta-basta lamang kayo titingnan o igaganyan nila kayo. Hindi ganun. Susilipin po talaga nila ang lining ng inyong gastrointestinal tract using a scope. Pagdaan ng scope, makikita po kung mayroong gasgas ang lining ng inyong gastrointestinal tract. Marami po pwedeng dahilan na pagkakaroon ng stomach ulcers. Pwedeng una, infection mula po sa bakterya na kung tawagin ay H. pylori. Kaya usually, mapapansin po ninyo, nagpapatest ang mga doktor ng H. pylori kung positive ba o hindi. Kasi kung hindi matitreat ang H. pylori, kung meron naman yan ng pasyente, o pwede pong hindi mawala-wala ang mga sintomas tulad ng pananakit ng sikmura. O pwede rin pong kung sobra ang mga naiinom ninyong painkillers tulad ng ibuprofen, naproxen, aspirin at iba pa. Mga over-the-counter kasi ang mga yan at nakakairita po sa stomach lining. Kaya kung sobra-sobra po ang pagbili ninyo sa mga counters, kaya nga over-the-counter nga mga yan, at nakakairita na to sa stomach lining, pwede pong manakit yan. At pwede kayong magkaroon ng stomach ulcer. Pwede rin pong makalala dyan kung magkakaroon kayo ng mas acidic na environment, kaya dapat iwasan ng mga maasim, maanghang, tatabang pagkain, pati na rin po pag-inom ng alak, pati nigarilyo, at pag-inom ng sobrang daming kape. Yung stress po pwede rin po makadagdag dyan. Kaya kung mapapansin ninyo, ang usual symptoms ng ganyan ay ang pananakit ng sikmura, pakiramdam na parang masusuka, pagsusuka, bloating, gas pains, at minsan pwede rin po magkaroon ng komplikasyon tulad ng pagiging maputla, pagkahilo, pagdurugo ng ulcers, at pwede rin pong mag-erode ang ulcers kung mabubutas talaga yan dahil sa sobrang injury. Kaya ang best na gawin, ma-diagnose, malaman ang root cause o ang pinanggagalingan at itreat ito. Kung impeksyon ng H. pylori, may mga gamot po tayo. Kung sa lifestyle, kinakailangan baguhin. At kinakailangan, ma-diagnose din talaga natin kung ulcer nga ba talaga yan o hindi ang dahilan ng inyong pagkakaroon ng sakit sa tiyan. O siya, paano? Ang dami na nito. Sana may natutunan kayo. Kung mayroon man, follow ka naman. Share mo na rin sa friends mo, baka sakaling matulungan din natin sila. See you in the next episode. Ingat!